Napakaganda na mensahe ng awitin, He is faithful. Amen? God is always faithful because God loves you always. Amen? Mutuo mo, anak. Murag daghan mga di mutuo. So, di ta magdugay, mutindog ta. Tayo po'y magsitayong lahat at buksan natin ating mga Bible sa Nehemiah chapter 4, verse number 13 hanggang verse number 14. Purihin ang Panginoon na hanggang ngayon ay pinreserve niya tayo at iwan ko kung nakita niyo sa balita. Purihin ang Panginoon at kundi lang ang casualty sa lugar natin, ang Venezuela. Tindi, no? More than 100,000 yata ang estimated na namatay sa lindol ngayong araw na ito. Kaya purihin ang Panginoon, tayo ay buhay pa. At ito ang pinakamalaking pagpapala nung tayo buhay pa. Amen? Parang marami nagsisisi, ba't buhay pa ako? Pero alam niyo po, ito yung pinakamalaking blessing na tayo ay buhay pa. So, nandyan na po kayo? Nehemiah chapter 4, verse 13 and 14. So, sabay-sabay po nating basahin ang book of Nehemiah. Ito pong book of Nehemiah ay familiar po sa wall building. Amen? Familiar ba? Pero ngayong gabi, napakasimple po ng mensahe natin mula sa verse na yan. Contend for the faith of your family. Parang ayaw nyo. Contend for the faith for your family, sapagkat napaka-critical po ng sitwasyon ng mga pamilya sa panahon ngayon. Lalong-lalo na sa mga viral na nangyayari ng mga minor de edad. Ang pumapatay na, wala nang takot pumaslang, no? Napapansin nyo ba? Nakakatakot na po talaga. Pero alam ko po, hindi pa huli ang lahat sa mga mananampalataya. Kung meron mang totoong pag-asa ng ating bayan, alam ko po, yung mga anak ng mga mananampalataya. Nehemiah chapter 4, verse 13 and 14, sabay-sabay po nating basahin. Verse number 13, sabi po ng Bible, Therefore, set I in the lower places behind the wall, and on the higher places I even set the people after their families with their swords, their spears, and their bows. Amen? Verse 14, And I looked and rose up and said unto the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, Be not ye afraid of them. Remember the Lord, which is great and terrible, and fight for your brethren, your sons, and your daughters, your wives, and your houses. Amen? Mga kapatid, sa panahon ngayon, alam nyo, ang dami ng napakagulo na relasyon sa pamilya. Kung sa Bisaya pa daw, dili naman palinaway ang sitwasyon karon, pagubutay naman. Napapansin nyo ba yun? Pero sa mga mananampalataya, hindi po yun bagay. Kaya ngayong gabi, pag-uusapan natin, napaka-common, napaka-familiar about family. Content for the faith or for your family. Or fight for your family. Amen? Tayo po ay manalangin. Dakilan Diyos, salamat po sa gabing ito, sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng kalayaan, na kami na naman ay makapalapit sa inyong presensya. At banal na Espiritu, salamat po sa inyong gabay. Salamat po sa biyaya niyo, at kailangan po namin ng inyong kapangyarihan na siya pong mangusap sa bawat puso't isipan. At nagmamakaawa po kami, Holy Spirit, maawa po kayo, na kayo po ang mangusap sa bawat isa. Tugunin niyo na po ang aming espiritual na pangangailangan ngayong gabi, lalong-lalo na pagdating, Lord, sa pamilya, na ito po ang pinagsisikapan ng dyablo na sirain. Sapagkat alam namin, kung may sirang pamilya, ito po ay makakapagdulot ng sirang iglesia. Pero ngayong gabi, Holy Spirit, kayo po ang tunay nakakaalam sa pangangailangan ng bawat pamilya, kaya ipinagkatiwala po namin ito sa inyo. At kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Linisin niyo po sa lahat ng karumihan ng aming puso't isipan. Kailangan po namin ang banal at makapangyarihang dugo ng Panginoong Hesus na nadanak doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ipinagkatiwala po namin ang lahat sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, pwede na po magsiupo. Sa account na ito, sa binasa natin sa Book of Nehemiah, ito po yung panahon na kung saan alam natin na nasira
ang Wall of Jerusalem. Amen? Sa pagkasira ng Wall of Jerusalem, nanganganib po ang lahat ng pamilya. Tama? Kaya nga, ang unang binigyan ni Nehemiah ng instruction is the family. At alam nyo po, sa panahon din natin ngayon, ito din yung nangyayari. Kaya napakahalaga na bawat isa sa atin, magkakaroon tayo ng tinatawag na puso to contend for the faith of our family. Amen? Sapagkat bihira na lang po ngayon ang nakikipaglaban pa para sa pamilya. Totoo po yun. To contend for the faith for your family means guarding the truth of the gospel and actively nurturing your household's spiritual foundation. Kasi, siguro naririnig nyo sa panahon ngayon, napakalakas po ng broken family, broken homes. Tama po ba? Ang alam natin, ang goal ng dyablo ay sirain ang mundo. Alam nyo ano pinakamabilis na paraan para mabilis masira ang mundo? Sirain ang pamilya. At para masira ang pamilya, sirain niya ang ulo ng pamilya. Amen. Kaya kung wala tayong desire to contend for the faith of our family, delikado po tayo. Behind the crisis of the family of these years, of these days, there is the devil. It is the devil who attacks and would like to destroy the family. As what I have said last night, I am a victim of a broken family since I was 4 years old. But praise the Lord, I got saved when I was 17 years old. And that broken family, yung pamilya na yan nasira, binuo ng Panginoon ulit. To make the long story short, alam nyo, naghiwalay ang nanay at tatay ko, Pastor Louie, 4 years old ako. Pero naligtas po ako. I was saved when March 26, 1980, when I was 17 years old, during my second year high school. And from that time, I learned to pray, Lord, I want my father and my mother to be saved. Bahala, hindi kami buo dito sa lupa, basta buo kami sa langit. Alam niyo po, naghiwalay sila 4 years old ako. Nagkabalikan sila 42 years old ako. Hindi nagtagumpay ang dyablo sa pagwasak niya sa pamilya namin. Hindi ko lang nasama ang nanay at tatay ko ngayon. Ang nanay ko po nandyan at tatay ko nandyan sa Kalumpang. Ang tatay ko 71 years old, nagtatrabaho pa. Nagjo-duty pa, pastor, every madaling araw at umuwi alas 10 na ng gabi. At ang tatay ko nagpipreach na rin sa church. Alam niyo kung bakit? Kahit gaano kawasak ang pamilya natin, dahil alam natin tayo naging biktima ng dyablo, walang wasak na tahanan na hindi kayang buuin ng Panginoon ulit. At mapapatunayan ko yun. Alam nyo kung bakit? Wasak sa lahat ng wasak. Talagang wasak na wasak ang pamilya namin. Isipin mo yun, yung nanay ko may ibang pamilya na, ang tatay ko meron na din. Paano mo pa pagkasunduin yun? Tama po ba? Pero alam nyo po, we always believe that with God, nothing shall be impossible. With God, nothing is too hard. Kaya nga, sa gabing ito, maaari na marami dito, unti-unti nang winasak ng dyablo ang pamilya mo, pero hindi pa huli ang lahat. Sapagkat, halimbawa ngayon, meron kayong church revival. There is no real revival in the church if there is no real revival in the home. Ang tunay na revival, hindi natin makukuha sa conference, sa church. Alam niyo kung saan mag-uumpisa yan? Sa bahay. Amen. Kaya napakahalaga ngayong gabi, maintindihan natin bakit kailangan kong ipaglaban ang aking pamilya. Mahalaga yun eh. To contend the faith of your family is to actively protect, disciple, and anchor your loved ones in the foundational truth of the Word of God. Amen. Sa Jude, verse number 3, binasa natin kagabi, napakalinaw po, napakaganda, na sana maging a life verse ng bawat pamilya. Jude, verse number 3, ano sabi dyan? Sabay-sabay nating basahin ito. Iwan ko lang kung memorize na sa karamihan. Everybody go. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Amen. Itong pananampalatayang ito, na marami na ngayon ay biktima ng pagkawasak, na hindi nila napansin na ang dyablo ang kumikilos,
Napakadaming kabataan na napakakawawa po. Kaya tignan nyo po ngayon, doon sa Leyte, iwan ko lang, halos sa buong Pilipinas, ngayon makikita mo sa balita, puros minor de edad ang mga kriminal, ang mga kawatan, ang mga rapist. Alam nyo kung saan nag-uumpisa yan? Sa pamilya. At masasabi ko yan, sapagkat biktima ako ng broken homes. Kaya sana mga kapatid, ngayong gabi, maintindihan natin that to contend for the faith means actively protecting, amen, your family from cultural compromise and spiritual deception. It is a daily mandate for parents and spouses to build a resilient biblical foundation in the home. We are called to contend, to firstly protect, guard, and advocate for our family. At wala nang ibang makikipaglaban dyan kundi ikaw. Amen? Kaya napakahalaga po makita natin ang kilos ng dyablo ngayon. Naku po, nakakatakot. Kaya masasabi mo ba ngayong gabi bilang husband, ako ay family contender? Amen? Ikaw ba ay kailan mo naranasang ipaglaban ang iyong pamilya? Kaya ngayong gabi, umpisa natin sa mga husband. Number 1, mahalaga po ito. Sabi ko nga, napakasimple na mensahe natin ngayon. Napaka-common. Number 1, husband. Paano ba natin ipaglaban? Paano ba natin panindigan? Amen? Mahalaga yun eh. Kasi kung hindi ito mahalaga, hindi ito isusulat sa salita ng Panginoon. Tama po ba? Totoo yun. Ephesians chapter 5 verse number 25, napaka-common na verse. Sa lahat ng husband, baka memorize nyo na to. Everybody go. Husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Verse number 28 to 33. Verse number 28 hanggang verse number 33, basahin natin. Verse number 28, so ought men to love their wives as their own bodies. Amen? He that loveth his wife, loveth himself. Verse number 29, for no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord, the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. Amen? For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Verse number 33, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Amen? Alam nyo, dahil sa pagkakumon nito na verse, minsan wala nang impact sa maraming husband. Mga husband, pwede pakitayo lahat ng husband. All the husband, please stand up. When was the last time you tell your wife that you love her? Last night? Last year? Last Mother's Day? Alam niyo ba, mga husband, wala nang ibang babae, Pastor Louie, na dapat pinakamamahal para sa'yo, kundi ang asawa mo. Pastor, mahal ko ang asawa ko, pero hindi niya alam. Hindi pwede yun. Hindi pwede na mahal mo ang wife no na hindi niya alam na mahal mo siya. Tama po ba? Maraming salamat po. Pwede na po magsiupo. Lahat ng husband, tayo po ay may direct command mula sa Diyos to love our wife. Amen? At ito po ngayon ay parabang tradisyon na lang, ritual na lang. Kasi tingnan nyo nangyayari. Habang tumatanda yung mag-asawa, napakapalaaway. Napapansin nyo ba yun? Hindi ko maintindihan yun noon. Sa lola at lolo ko. Bakit anong sige man ni silag away? Uy, mga tigulang naman unta. Tapos kung I love you akong lolo, yaks. Kaluod, tigulang na ta. Tingnan niyo yung mga husband ngayon. Para bang, kung sa Bisaya pa, mutindog ang balahibos ng kugo kung I love you siyang asawa.
Manglimbawt ang balahibo. Alam niyo kung bakit? Parang hindi na pinapractice ngayon yung kahit magsabi ka lang ng I love you sa asawa mo. Hello? Makinig po, hindi mo kailangang i-love ang asawa mo dahil love mo siya, pinakamahalaga sa lahat. Dapat mahalin mo siya sapagkat utos yun ng Diyos sa'yo. Amen? Amen, mga asawang lalaki? Gaano mo kamahal ang asawa mo ngayon? Isipin mo yan, what if nung lindol, ang asawa mo ang nadaganan ng mga building at ang asawa mo ngayon ang nasa kabaong? Doon ka pa magsasabi, bakit iniwan mo ako? Di sumama ka. Doon ka pa magsasabi, Mang, patawarin mo ako, ang dami kong kasalanang nagawa sa'yo. Nung buhay pa, hindi ka man lang marunong mag-sorry. Tapos ang nakakalungkot sa lahat ng wife na namatay, doon mo lang makikita sa kabaong yung I love you from your husband. Nung buhay pa, hindi man lang makapag-I love you. Kasi sabi nga, matanda na tayo. Bakit sa messenger mo, kahit sino-sino lang ina-I love you mo? Hello? Ilang cellphone na nawasak nyo sa bahay? Dahil sa I love you na yan. Hi. Ang iba talaga, sinurtcut na lang I-L-Y. Pag sure, bawaan ka po na. Ang uban, TC. Saan ang TC? Take care. Allah. Mga kapatid, sa panahon ngayon, para bang ang verse na ito parang wala nang halaga sa maraming pamilya. Pero makinig po, ito po yung magpapatibay una sa lahat sa relasyon ng pamilya. Yung matibay na relasyon ng husband and wife. At walang matibay ng relasyon ng mag-asawa kung walang husband na marunong magmahal sa kanyang wife. Bilang husband, makinig po, ito po yung specific, particular command ng Diyos. Husband, love your wife. Kung meron mang pinakamamahal na tao or babae sa mundong ito, makinig po mga husband, dapat ang wife mo ang pinakamamahal mo. Wala nang iba. Isipin mo ngayon, ang daming mga wife, alam naman natin yun, ang maraming wife, hindi vocal, Magtataka ka na lang, ba't biglang nakasimangot? Siya mong problema, wala man. Pag sure ba, okay lang ka, okay ra. Pero hindi mo alam, nasasaktan na pala sa ginagawa mo, nasasaktan na pala sa sinasabi mo. Amen. Alam nyo, maliban sa wife mo, wala nang mas nakakakilala sa pagkahusband mo, maliban sa wife mo, kundi mga anak mo. Sino dito, mga dalaga? Pakitayo, mamaya. Kung makapag mag-aasawa ka na, gusto mo ang maging asawa mo kagaya ng tatay mo. Hala, pastor, way mo tindog. Kaila sila sa ilang amahan. Kung unsa nga klaseng bana. Ayaw kaulaw. Kinsa sa inyo mga dalaga, ang prayer mo, Lord, unta kung maminyo ko, parihagin sa akong papa. Nasigig panumbag kay mama. Grabe mo balikas, gamay bikil, singka, singgit. Hala, wala. Isipin mo yun. Di ba nakakatakot? Ilang dalaga ngayon na anak mo, ang prayer niya, ang desire niya, sana kung makapag-asawa ako, kagaya ng tatay ko. Wala na. Uulitin ko, maliban sa asawa mo, sa wife mo, wala nang mas nakakakilala sa pagkahusband mo kundi mga anak mo. Sikrito lang yan, pero nagmamasid yan sila. Amen, mga husband? Kailan huling nakita or narinig ng mga anak mo na sinabi mo sa asawa mo, Mang, mahal na mahal kita. Tapos sabi ng mga anak mo, Wee! Sana all. Meron pa ba yan sa bahay? Alam nyo, kami ng wife ko, pakitayo, baka mapagkamalan akong binata, baka meron ditong wala kagabi ba?
15 years, more than 10 years na kaming mag-asawa. Pero alam nyo po, makinig parang kahapon lang kami kinasal eh. Alam nyo kung bakit? Hindi nawawala yung simpleng words na I love you. Hindi nawawala yun. Siguro sa isang araw, iwan ko lang. Pagising, I love you. Bago matulog, I love you. Hanggang ngayon. Alam nyo kung bakit? Salamat, ma'am. Hindi ko ex-girlfriend ang wife ko. Tip ito sa mga binata. Tayo, lahat ng binata na gusto nang mag-asawa. Parang wala pa, pastor. Uy, ito! Okay man, wag kang maya! Tayo man! Tayo man! Makinig po ha. Hindi ko po niligawan ang wife ko. Hindi kami magkakilala. Pastor ko lang ang kilala ko. Pastor niya lang ang nagpakilala sa akin. Nasa Maynila siya, ako nandito sa Mindanao, sa Jensan. Tapos sabi ko sa pastor niya, may Facebook yan, di ko kilala yan. Baka magsisisi ako niyan. Tinignan ko sa Facebook. Sabi ko, pwede na to, i-add ko na. Tapos, nung nagko-communicate kami, sabi ko, willing ka mag-pastor's wife? Sabi niya, oo daw, willing. Nag-forward pala siya sa Triple S, Baptist Youth Camp. Ko, sure ka, napakahirap mag-pastor's wife. Mahirap sa ministry, ganito, ganyan. Kasi kung willing ka talaga mag-pastor's wife, aasawahin kita. Di na ako manliligaw sa iyo. Pero alam nyo, Brad, kailan ko siya niligawan? Pagkatapos ng kasal. Pagkatapos ng kasal, dun sa reception, sabi ko sa kanya, kumuha ako ng flowers. Will you be my girlfriend? At sinagot niya kaagad ako. Woo! At hindi pa kami naghiwalay hanggang ngayon, girlfriend ko ang wife ko. Thank you, Brad. Saan ang mas inspired? My wife or my girlfriend? Huwag kayo magsinungaling. Ha? Diyan sa labas, my girlfriend. Tingnan mo, maraming husband ngayon hindi na inspired, expired. Alam niyo kung bakit? Ang asawa niyo hindi niya girlfriend eh. Palaging pinapakilala, ang ex ko po, kasama ko. Sino bang matutuwa sa ex? Sino bang masaya sa ex? Pag nakita mo dyan sa test paper mo, ex, di ba malungkot? Alam niyo ba kung sinong pinakamasayang husband ngayon? Yung husband na tunay na nagmamahal sa wife niya. Masaya ka pa ba sa pagka-husband mo? Ha? Hello, husbands? Kung hindi ka na masaya, baka hindi mo napapansin, hindi mo na ganun kamahal ang wife mo. Kayong mga sabungero noon, ang tindi niyong magmahal sa manok na pangsabong niyo. Araw-araw, umaga-umaga, hinahaplos yung sunoy. Yung asawa, ginahampak, ang manok, ginahaplos. Grabe mo palit og vitamin sa iyahang manok. Di man lang kapalit og tiki-tiki for baby siyang asawa. Grabe concern sa manok niya. Ang tindi, no? Alagang-alaga. Yung asawa niya, gusbat na kay duster. Tawon, lustrit na. Pati lipstick, kumingking na gamit, kay perti ng laluma. Taon, tanaw ang mga anak, luuya sa akong mama, oy. Kung maminyo ko, di ko gusto pareho sa akong papa, oy. Naintindihan ko na, kaya pala mahahaba yung pastor, kuko dito. Pang pala ng lipstick yun. Asawa ko, dahil mahal ko, minomonitor ko yan. May mga make-up ka pa. Punta tayo ng Watson. Wow, alagang Watson yan. Parang ayaw nyo maniwala, Mahal ko ang wife ko, Nandyan ba kayo? Minomonitor ko yan, mangukay, ukay. Kailanman hindi kami nag-aaway dahil sa Shopee, dahil sa Lazada. Dahil sa Timo, ano pa yan? Ha? Kung saan ka masaya, suportaan ta ka. Ganyan lang kasimple. Tahimik na. Laging nag-aaway sa Shopee, sa GNT. Nandyan pa kayo? Mga kapatid, baka nakalimutan mo bilang husband, your first responsibility to your wife is to love her.
Amen! Uy, nakakalungkot po ito. Kung wala na mga dalaga dito na hindi nila gusto makapag-asawa ng kagaya ng tatay nila. O, yung mga wala ang tatay dito. Pangalawang tanong sa mga dalaga. Pag nakapag-asawa ka, ayaw mo talaga makapag-asawa kagaya ng tatay mo, tayo. Yun may isa. Yun, may dalawa. Tatlo. Hala ka diha. No, thank you. Wag na lang, baka kawawa naman sila. By the way, halos lahat ngayon, siguro 99.9%, bihirang-bihira na lang ang mga dalaga ngayon na desire na sana pag makapag-asawa ko gaya ng tatay ko. O mga ulitaw na po tabi? Mga ulitaw. Sino sa inyo, mga binata, ang pangarap mo, lalo na yung gustong makapag-asawa, pag nakapag-asawa ko, gusto ko gayahin ang tatay ko. Meron ba? Bo, amen, may isa. Wow, may dalawa. Tatlo. Apat, lima. Praise the Lord, palakpakan natin sila. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Pero alam niyo po, nakakahiyaman noon, sabi ko, kung magkakapamilya ako, ayaw kong gayahin ang aking pamilya. Alam niyo kung bakit? Hindi ko naranasang makita noon ng nanay at tatay ko ay nagmamahalan. Namulat ako sa mag-asawang naghahabulan ng itak, ang tatapang. Totoo yun. Maninag ko papasok sa memory ko. Nag-aaway ang nanay at tatay ko. Maghahabulan ng itak hanggang doon sa abuhan, sa kusina. Isugi akong mama, maaptan akong papa, liabon laging sundang liog. Ganon kagulo ang pamilya. Ang tindi ng ginawa ng dyablo sa pamilya namin. Alam niyo kung bakit? Una, hindi nila kilala ang Diyos. Wala silang Diyos. Wala silang alam sa salita ng Diyos. Pero ngayon, kung ikaw ay nandito na sa church na ito, hindi pwede na hindi mo mahalin ang asawa mo. Amen? Gaano mo kamahal ang asawa mo? Mag-asawa, makinig po. Alam niyo ba, paiksi ng paiksi ang panahon ng inyong pagsasama. Hindi humahaba ang panahon ng pagsasama niyo, umiiksi ng umiiksi. Totoo yun. Dalawa lang pwede mangyari. Ikaw mauna, husband, or ang wife mo mauna. Alam mo, kung mahal mo ang wife mo, siguro hindi niya alam. Kung tunay mong mahal ang wife mo bilang husband, kailan mo huling pinag-pray ang wife mo? Kailan ka huling lumuhod na wala kang ibang pinapanalangin? Lord, bless my wife. Lord, ingatan niyo po ang asawa ko ngayon. Naglalabas siya, sana hindi masugatan ang kanyang kamay. Kailan mo huling pinag-pray ang wife mo? Pinag-pray na nga lang, ang gaan-gaan, napakadali, hindi mo pa magawa. Amen, husband? Kung hindi mo love ang wife mo, hindi mo pinaglaban ang pamilya mo. Alam niyo ba, maraming husband ngayon, ang namagitan, yung anak na lang, kung hindi lang dahil sa anak natin, iniwan na kita. At may possibility, marami ding wife ganun. Kung hindi lang dahil sa anak natin, matagal na kitang iniwanan. Hindi dapat ganun. Kasi hindi ka nag-asawa para magkaanak. Nag-asawa ka dahil mahal mo ang iyong asawa. Kaya nga ang asawa, makinig po. Ang asawa, kinuha ng Panginoon kay Adam dito sa tagiliran. Alam niyo kung bakit? Personal na bunga ng husband yun. Kaya nga sa binasa natin kanina, ang lalaki, iiwanan ang kanyang magulang at magsasama sila ng babae at silang dalawa ay naging isa. Bakit? Ang wife, personal yun, galing mismo sa katawan dapat. Walang ibang relasyon ang sinabi dyan sa relasyon ng babae at lalaki, kundi ang relasyon lang ng mag-asawa. Basahin natin muli ang Ephesians chapter 5. Tignan nyo po. Nandyan pa kayo? Ngayon, parang hindi na big deal ang pagmamahalan ng mag-asawa eh. Alam nyo ano pagmamahalan ang naghahari sa mundo ngayon? Pagmamahalan ng boyfriend at girlfriend. Ang boyfriend at girlfriend matindi kung mag-I love you hanay. Kaya mga husband, kung hindi nyo na girlfriend ang wife nyo, ligawan nyo mamaya.
Will you be my girlfriend? Mga wife, sumagot naman kayo. Huwag ka namang pakipot. O nga no? Ang totoong ligawan ay ligawan ng mag-asawa, hindi ligawan ng binata at dalaga. Yun ang nasa Bible. Nandyan pa kayo? Ephesians chapter 5. Tignan niyo po, babasahin ko. Sabi dito sa verse number, sana yon? 28, so ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, loveth, himself. Amen. Verse number 31, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Hindi ang anak mo ang one flesh mo, no, your wife. Kailan mo na-feel yun na ang wife mo, kaisa mo sa iyong body? Kung sinasaktan mo ang wife mo, makinig, dapat ma-feel mo rin na sasaktan ka. Kaya ang pinagsisikapan ko bilang husband, na dapat hindi ko masaktan ang wife ko. Kailan mo pinagplanuhan? Kailan mo hiningi sa Diyos, Lord, turuan niyo po akong mahalin ang asawa ko. Turuan niyo po akong huwag saktan ang asawa ko. Alam niyo ba, maraming husband ngayon walang pakialam sa mga salitang lumalabas sa bibig niya pagdating sa wife niya. Usahay sa Bisaya pa, daghang bana, grabe makamino sa ilang asawa. Unsa man ka, di man buka kabalo mang lipstick. Anaon? Nagbutang pug tawas. Bisag tawas, mga kabalo mo palit, siya ibutang. Kailan ka huling nagpasalubong sa asawa mo, kahit cloud 9 lang? Hello? Husband? Baka napaka-busy na natin, alam niyo po, ang galing ng diablo mag-distract. Walang ibang responsibility ang husband kundi sa wife. Husband kay. Paano mo ginagampanan ang pagka-husband mo according to the Word of God? Ang sabi ng Bible, simple lang, love your wife. Amen? Kaya nga, nakikinig pa po kayo? Ako'y naniniwala, Pastor Louie, hindi aksidente bakit lalaki ang unang nilikha ng Diyos. Hindi aksidente yun na si Adan. Yun ay plano ng Diyos. Alam mo kung bakit? Alam niya ang lalaking ito, maging husband ito. At makinig po, nung nilikha niya si Adan, hindi babae ang inihanda ng Panginoon sa kanya. Alam niyo ano? Garden of Eden. Alam niyo ba yun? Alam niyo ibig sabihin nun? Ang pinakaunang samahan na tinatag ng Diyos sa mundong ito, hindi samahan ng husband and wife. Samahan ng lalaki at ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Para sana ang lalaki na maging husband, yun ay makaramdam kung ano ang tunay na pagmamahal mula sa Diyos. Sapagkat sa lalaki, idadaan ng Diyos ang pag-ibig niya para sa tao. Kaya nga, ang may direct command from the Bible is the husband, not the wife. Naintindihan po natin? Amen? Kaya husband, hindi yan maliit na responsibilidad ang pagmamahal sa wife mo. Amen? Kailan mo huling pinag-pray ang wife mo? Kailan mo huling naramdaman ang nararamdaman ng wife mo? Alam niyo ba maraming husband ngayon, wala nang pakialam kung gaano kapagod mga wife nila? Wala nang pakialam sa nararamdaman ng mga wife nila. Wala nang pakialam sa sakit na nararamdaman ng mga wife nila. Kailan ka huling nagbigay ng care, nagparamdam ng care sa asawa mo? Mga kapatid, walang matibay na relasyon sa iglesia kung walang matibay na relasyon sa mag-asawa sa bahay. Hindi pwede, napakabait mo sa ibang babae, pero sa asawa mo, napakasama mo. Ang tindi mo mag-appreciate sa ibang babae, pero hindi ka marunong mag-appreciate sa wife mo. Ang nakakalungkot dyan, iwan ko lang kung sino dito, ang picture sa cellphone mo, picture ng wife mo. Hello?
Nandiyan pa kayo? More than 10 years na kami, pero hanggang ngayon, no? Ayan, no? Parang yung palabas na 14. Oy, totoo ito Totoo ito, hindi ako nagsisinungaling. Ang huling panahon, huling time na nag-away kami ng wife ko, na 2019, Pastor. 5 minutes lang. Ang tanong, kung tunay kayo nagmamahalan, lagi kayo nag-aaway? Basahin nyo ngayong word na away, baliktarin yung away. Sige! Sige na! Away! Baliktarin mo. Tapos sabi mo, normal lang naman lagi nag-aaway. Ibig sabihin, normal lang ang yawa sa buhay nyo mag-asawa? Ug di mag-aaway. Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Hindi ka mo to. Pwede di mag-aaway. Pag may tunay na pagmamahal, walang awayan yan. Pero nakalimutan na namin yung word na away eh. Pag walang away, walang puwang ang diablo sa relasyon nyo mag-asawa. Hello? Para bang naniniwala pa rin tayo sa prinsipyo ng mundo. Wala namang mag-asawa na hindi nag-aaway eh. Pag lagi kayong nag-aaway, lagi kayong nagyayawa. Ganun lang kasimple yun. Sino mga anak dito, masayang masaya kayo dahil lagi nag-aaway si mama at si papa? Masaya ang bahay na lagi nag-aaway? Alam nyo ba bakit maraming mga kabataan ngayon, dalaga at binata, ayaw umuwi sa bahay? Hindi sila makadama ng pagmamahal sa loob ng bahay. Mga husband, napakalaki po ng responsibilidad natin. Yes, totoo yun. God is love. Pero tayo ang instrumento ng Diyos na magpadama kung ano ang tunay na pagmamahal. Baka nakalimutan na natin ito. Isipin mo na lang, tandaan mo yung mensahe kagabi. Mahal na mahal ng Diyos ang asawa mo, ang wife mo. Amen? Mahal na mahal yan. Nadanak ang dugo ng Panginoong Yesus para sa wife mo. Binigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak para sa wife mo. Tiniis ang anumang klaseng sakit para sa wife mo. Tapos ikaw hindi mo mamahalin ang wife mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, makinig po, John chapter 13 verse number 34. Buksan po natin. Nandyan ba kayo? Walang matibay na relasyon sa husband and wife kung walang pagmamahalan. Papunta na tayo sa pangalawa, wife. Sa wife na tayo. Pareho lang naman to eh. Husband, love your wife. Wife, sabi dyan. Ano sabi? Saan yun? John chapter 13. Wife, love and submit to your own husband. Amen, wives? John chapter 13. Napakahalaga nito eh. Lagi na lang natin naririnig, love one another. Pero sa loob ng pamamahay, hindi natin na-apply ito, lalong-lalo na sa mag-asawa. Para bang wala lang. Hindi pwede na wala lang. Seryoso ang Panginoon na nag-utos nito. Amen? Sabi dyan sa John chapter 13, verse number 34, "A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you." Alam nyo saan ito priority na dapat ma-apply? Sa relasyon ng husband and wife. Paano mo ilalove ang ibang tao samantala hindi mo ito na-apply sa wife mo or sa husband mo? Amen? Kaya sabi ng Panginoon sa verse number 35, "By this all men know that ye are my disciples if ye have loved one to another." Yes, particularly ang husband, may direct command from the Lord to love your wife. Pero hindi lang ang husband ang may command, kundi both husband and wife. Pareho po kayo, vice versa. May command from the Lord to love one another. Kumusta po ang pagmamahalan ng mag-asawa ngayon? Kailan kayo huling nag-holding hands maglakad? Ha? Hindi naman na uso, pastor. Uy. Di na uso niya, lahi imong ka-holding hands, pag sure, oy.
Matamis pa ba ang paghawak mo sa kamay niya? Daghang bana kung ang asawa mo mohikap sa kamot. Sidney kang blakaw. Minsan maraming husband, pambira, ang layo ng agwat, iniwan yung asawa. Hindi magandang sign yun. Kaya nga sabi ng 1 John chapter 4 verse number 7, napakahalaga po nito. Yes, sabi ko nga, napakasimple. Pero sa sobrang simple nito, marami nang hindi pumapansin. Pero mahalaga ito, isa ito sa magpapatibay sa relasyon ng pamilya. Kung matibay ang relasyon ng mag-asawa. Beloved, let us love one another. Amen? For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Verse number 8, he that loveth not knoweth not God. Alam nyo ba, ang Diyos napaka-expressive ng love niya. Kahit gaano tayo kasama, kahit gaano tayo makasalanan, araw-araw, napakabuti pa rin ng Diyos sa atin. Kaya wag mong sabihin na may Diyos ka kung hindi ka marunong magmahal. At ang pagmamahal na yan, siyempre una, pagmamahal natin sa Diyos. Pangalawa, sa pangalawang dakilang utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Love your neighbor as thyself. Kung sa Bisaya pa, ang imong isig katawo, ang bangabana, ang imong pinakaisig katawo, ang imong asawa. Maliban na lang kung ang pirmi nimong tawag sa imong asawa, yawa, animal. Pero bisan pa kung sa imong tawag, kapwa tao mo na. Amen! Sana po ngayong gabi, napapaalalahanan tayo sa responsibilidad, baka hindi na natin ito nabigyan ng pansin. Napakahalaga pala nito. Husband, love your wife. Wife, submit. Love and submit to your own husband. Colossians chapter 3, wives, verse number 18, sabi dyan, wives, submit yourselves unto your own husband, as it is fit in the Lord. Amen, wives? Hindi mahirap magpasakop kung mahal mo ang husband mo. Bakit sinabi ni Jesus, love one another as I have loved you? Paano ba tayo minahal ng Diyos? Minahal tayo kahit pangit ang ugali natin. Kahit masama tayo, kahit makasalanan tayo. Amen? Kung may pag-ibig ka na ng Diyos, hindi ka na mahihirapang umibig sa kapwa-tao. At uulitin ko, wala nang pinakakapwa-tao ang husband kundi ang wife niya. At ang wife niya, wala nang ibang kapwa-tao kundi ang husband niya. Kumusta po ang pag-iibigan yung dalawa? Hindi pag-iibigan na tinuturo ng palabas, ng K-drama, ng C-drama, o ano pa yung mga love team dyan. Kundi pag-ibig na tinuro ng Panginoon. Kumusta po ang pag-iibigan ng mag-asawa? Kumusta? Kinakabahan ako. Bakit? Maraming dalaga, hindi tumayo. Na sana kung makapag-asawa sila, ang husband nila kagaya ng tatay nila. Husband, i-check nyo po ang sarili nyo ngayong gabi. Kung meron man pinakamalaking kasalanan na pwedeng magawa natin, alam nyo ano? Yung ma-violate natin ang first and great commandment. Puntahan po natin ulit ang Matthew chapter 22. Mga kapatid, sana po. Kaya naniniwala pa rin ako sa kasabihan sa Bisaya bahalag saging, basta labing. Bahalag pirming kamunggay, basta nagkahigugmaay. Bahalag pirming dukot, basta ang gugma hugot. Bahalag pirming ginamos, basta ang gugma timos. Ay bago, bahalag karlang, basta ikaw lang. Ang mutuo, pas mo. Kuray na looy. Ay, totoo yun. Nagmi-mission kami sa bundok Every week nasa kabundok kami. Alam nyo ba? Kung mahirap pag-uusapan, talaga napakahirap nila. Ang poorest of the poor dito sa city, walang binatbat dun sa poorest of the poorest sa bundok. Pero makinig po. Nung nakilala nila ang Panginoon, napakasaya nila. Uulitin ko, ang pinakamasayang husband ngayong oras na ito, yung husband na tunay nagmamahal sa wife niya. Ang pinakamasayang wife,
Sa oras na ito, yung wife na alam niya, mahal niya ang husband niya. At kung tunay yun, alam nyo, mawawala ang awayan yung dalawa. Lagi nilang pinag-aawayan, pera. Pera ang namamagitan. Kaya ang madaling gamot sa mga may sakit na asawa, paracetamol, pambihira. Kwartamuksul. Kuya, ano? Nana mo sa Matthew chapter 22? Ito po. Tignan nyo. Wala pang oras. Verse 36. Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love thy Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Ito po yung inumpisa natin kagabi. Mga kapatid, napakadaling mahalin ang Diyos. Wala nang napakadaling mahalin kundi ang Diyos. Amen? Totoo yan. Binigyan ka niya ang buhay, binigyan ka niyang hangin, kalakasan, lahat na nasa atin dahil sa Kanya eh. Kaya nga, kung hindi mo siya mahal, hindi ka rin marunong magmahal sa wife mo or sa husband mo. Kasi sabi dyan sa pangalawa, sa verse number, nandyan pa kayo? Anong kasunod na verse? Sa Matthew chapter 22, verse number 39. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Ang bigat niyan. Sa dalawang kautusan nito, ito ang pinagbabasihan sa lahat ng batas at lahat ng mga propeta. Kaya pala sabi ni Pablo, kahit meron akong pananampalataya na kayang ang bundok ay lipat sa dagat, kung walang pag-ibig, wala pa ring halaga. Kahit ibibigay ko pa lahat ng kayamanan ko sa mahihirap, kung walang pag-ibig, walang halaga. Kahit anong galing meron ako, kung walang pag-ibig, walang halaga. Kaya kapatid, sa revival na ito, napakahalaga. I-check natin ang pag-ibig natin. Una, pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, pag-ibig sa pamilya. Hindi mo masasabing mahal mo ang pamilya mo na hindi ka sigurado sa pagmamahalan yung dalawa mag-asawa. Amen. Iuso ngayon eh. Sa halip na, love one another, love another one. Sikrito lang mo ba? Bugoy kayo. Sa Bible, pastor, love one another. Pero ako, lahi, love another one. Pag sure. Verse 2 are better than one. Ah, grabe ka. Ikaw na. Hello? Nandyan pa kayo? Mga kapatid, sana ngayong gabing ito, bago dumating dito ang the big one. Ito na lang. What if isa sa inyo namatay nung lindol? O hindi na magsimba ko, tapos na yun eh. Bilang husband, ano ang mga pinagsisisihan mo na hindi mo nagawa yung nung buhay pa ang wife mo? Ano ang mga realization mo? Halimbawa lang, nasa kabaong ang wife mo ngayon or ang husband mo sa oras na ito. Ano kaya mga bumabalik sa isipan mo? Sayang. Sana walang wife dito na magsabi, sayang nga, oy, namatay akong bana tong linog. Bitaw, no? Tung paglinog kusog. Unta, natabunan akong bana. Ilang husband na nandito, nung lumindol, ang unang naisip mo, wife mo? Lah, nung sakit akong asawa ron, narabato sa trabaho. Narabato sa eskwelahan. Ako po'y naniniwala, bihirang-bihira na lang ang husband na yun ang unang inisip. Marami inisip, anak. Hindi po biblical na mas mahal mo ang anak mo kaysa wife mo. Sapagkat ang utos ng Diyos sa'yo bilang husband, love your wife. Huwag niyong hayaang mag-asawa, anak na lang namamagitan. Kaya nagsasama pa kayo. Sapagkat papayag kahit sa hindi, tanggapin mo niya sa hindi, kahit 20 pa kabilog anak niyo. Bako damo ba? 20 gid? Ara sa bukid mo, 20?
Siling ni pastor, damo lunggo di. Lunggo ko bi. Bisan pa 20 ka bilog bata nyo, kung magmalam na sila, biyaan ka mo! Kamo lang duha mabilin! Tapos maghambal ka, daw kaluoy kung waay sang anak ba? Ikaw, damo anak, di na sila. Hello? Tama no? Kaya hindi nagkamali ang Panginoon ang inutos niya, husband, love your wife. Love one another. Amen? Husband and wife, nandyan pa kayo? Wife, love your husband. Submit to your own husband. Ephesians chapter 5, verse number 22 to 24, sabi ng Bible, babasahin po natin. Sana po, ngayong gabi, uulitin ko, napakasimple nito. Pero iwan ko lang kung tinututukan pa to ng husband and wife. Sabi dito sa Ephesians chapter 5 verse 22, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. And He is the Savior of the body. Verse 24. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Amen. Kumusta po ang pagmamahalan nyo sa loob ng bahay? Husband, kailan nyo huling dinate ang wife nyo? Daghan na kay naabling bagong kapihan sa inyong silingan, wagin mo nadala imong asawa. Bisan sa QP na lang. Hoy, kami mag-asawa, updated kami sa mga bagong tourist spot dito sa Jinsan. Karating na kami ng, basta dyan. Bising-busy kami. Hindi ibig sabihin, lagi kami nagsasama, may time kami sa isa't isa. Tingnan nyo, lagi kayong magkasama pero parang hindi. Napapansin nyo yun? Laging malapit pero parang malayo. Parang nandyan pero parang namang wala. Alam nyo kung bakit? Ang tunay na pagmamahalan, nagbibigayan ng oras. Dapat may oras kayo na kayo lang. Bless na bless ako ni Pastor Alex sa Kiamba. Tumatawag sila ng young people magbantay sa mga anak nila. Dami silang anak eh. Para mag-date sila mag-asawa. At sabi ng panganay, pabayaan nyo si nanay at si tatay, magdi-date yan sila. Hello, mag-asawa. Uulitin ko, ano ang mga pwede mong pinagsisisihan kung ang husband or wife mo namatay nung lindol? Hindi pa huli ang lahat, pwede mo pa magawa yan ngayon. Amen? Iwan ko lang. Hanggang ngayon, wala pa ring tigil ang away. Away in the morning, away in the noontime, away when the sun goes down. Kuyawa ninyo, ulipay po mo ng away. Ngayawa man na. Sana po mga kapatid, ngayong gabing ito, may revival na magaganap between husband and wife sa pagmamahalan. Husband, kailan nyo huling niyakap ng mahigpit na mahigpit? Alam nyo, walang araw, walang umaga na hindi ko yayakapin ang wife ko. Husband, lagi kong iniisip, yes, mas bata sa akin ang wife ko, halata naman. Pwede ako mauna mamatay, pwede rin siya. Habang buhay pa ang wife ko, yayakapin ko siya habang kaya niya pag yumakap sa akin. Maraming husband, makaranas lang ang wife ng mahigpit na yakap nung patay na. Hello? Paiksi ng paiksi ang panahon ng pagsasama nyo. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon habang magkasama pa kayo. Sana mga husband, pag ikaw ang unang namatay, makakapagsabi ang wife nyo, "Hay, salamat. Makakapahinga na ako." Amen, husband and wife? Amen. May 10 minutes pa ako. Di natin alam kung sino mauna. Sa inyong dalawa. Alam nyo, yung mga widow, kung pwede lang ibalik yung mga husband nila, siguro maraming widow magsabi, wag na lang. Masaya na ako ngayon. Pero sana kung mawala man ang husband, ikaw una mawala husband, sasabihin ng wife mo, "Lord, bakit mo siya kinuha? Kailangan ko pa siya." Hindi yung tuwang-tuwa. Husband, uulitin ko.
Husband and wife, kailan kayo huling nakaranas na pareho kayong dalawa nagpapanalanginan? Pray for one another. Wife, kailan mo huling nag-pray ka sa husband mo? Ako naniniwala, mas maraming wife ang laging nagpe-pray sa husband nila kaysa husband nag-pray sa wife nila. Kasi kahit sa ang church pastors, mas marami ang babae. Kaya sa langit, mas maraming babae. Kaya napakaingay siguro sa langit. Dili, oy. Joke na. Masaya pa kayo sa relasyon nyo mag-asawa? May pag-ibig pang namamagitan sa inyo? Uulitin ko hindi kami magkakilala sa wife ko noon. Wala akong idea ano siya. Basta ang pastor nilang sabi. Pero makinig. Dahil may Diyos siya, may Diyos din ako, ibig sabihin, may pag-ibig siya ng Diyos, may pag-ibig din ako ng Diyos, anong maging hadlang na wala kaming pagmamahalan? Kaya hindi totoo yung dapat magligawan muna para magkakilala talaga. Kumusta kayong matagal nagligawan? Pag minyo, kahibalo lang ko, di untay ka akong giminyoan. Grabe, 5 mo katuig uyab-uyab, huwag mo nagilhanay. Kaya ang gugma nga gitudlo sa Biblia, gugma nga pareho ni Jesus Christ. Amen! Pinaglaban mo pa ba, husband? Ang pagmamahal mo sa wife mo? Wife, pinaglalaban mo pa ba ang pagmamahal mo sa husband mo? Di mo nga pinag-pray, pinaglaban mo pa. Baka kayo laging naglalaban dalawa. Napakasimple, no? Pero kung i-apply mo to ba? Ang matibay na pamilya, magbibigay ng matibay na iglesia. Ang masayang pamilya, magbubunga ng masayang iglesia. Kaya alam niyo, sa church namin ngayon, may tinatawag kami na family prayer meeting. Ang magdadala ang husband. May prayer meeting din kami sa church. Pero dapat sa pambahay. Kailan kayo huling nag-family prayer? Baka wala na. Si Papa ang maguna-una og email. Si Mama, nagkidrama po sa daplin. Mga anak na po dito. Ga-Gorbax, ga-Roblox. Tawon, kaluoy. Alam niyo, purihin ang Panginoon. By the grace of God, masasabi ko, napakasaya ng church namin. Every time after service, hindi ka makakakita ng mga young people na nasa tabi, nagsi-cellphone. Alam niyo, may basketballan kami, may volleyballan kami, may table tennis kami, may badminton, may chess, may dama. Minsan mag-asawa, naglalaro. Doon na kami nagla-lunch, doon na kami nagdi-dinner. Alam niyo kung bakit? Ang masayang pamilya, masayang iglesia yun. Hindi pwede, masaya ka sa church, magulo kayo sa bahay. Double standard yan. Double kara ka na Kristiyano. Nung pagkatapos ka ng lindol, Monday, pagka Sunday, pambihira. Ang saya namin. Paglabas namin, parang ghost town. Pero papasok ka sa compound ng church, wow, parang langit. Saan ka naghahanap? Kakalindo lang, naglilitson. Nag-Thanksgiving. Bakit? Hindi kami walang na-injure kahit isa. Kahit mga bata. Kumusta pamilya nyo? Pinaglalaban nyo pa ba pamilya nyo? Pinagpipray nyo pa ba ang bawat isa? Pupunta naman tayo sa mga anak. Tapos na, last na to. Ang dami na sama ng tingin nyo eh. Doon muna tayo sa mother and father pala. Alam nyo, kung may tunay na pagmamahalan ng husband and wife, hindi na mahirap na magagampanan nyo ang responsibilidad nyo na sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 4, "And ye fathers, provoke not," or parents, "provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord." Nurture, discipline and training. The active shaping of a child's character. It includes providing for their growth, sitting firm, but loving boundaries and offering gentle correction when necessary. Proverbs 22 verse number 6, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Hindi pwede na ang wife lang ang mag-train, hindi pwede ang husband lang. Dapat kayong dalawa magkasundo. Kasi kung ang wife lang, kaya maraming bakla. Kung ang husband lang, kaya maraming tomboy. Hello? Hilo man?
Bahala mo diya. Admonition, instruction, and encouragement. The verbal communication of God's ways. This involves teaching the Bible, offering words of encouragement, setting expectations, and lovingly guiding them away from wrong choices. Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 25, napakahaba po nito. Pero ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 6, verse number 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command you this day shall be in thine heart. Verse number 7, And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Nasaan na to ngayon? Hinahayaan mo si Mita, si Iay ang magtuturo sa mga anak mo. Makinig po, walang ibang responsible sa pagtuturo ng mga anak kundi ang magulang. Hindi responsibilidad ng pastor na turuan ng anak mo sapagkat hindi anak ng pastor yan. Hindi responsibilidad ng mga teacher na turuan ng anak mo, responsibilidad mo. Kailan mo huring tinawag ang mga anak mo at umupo kayo at tinuruan mo na mahalin ang Diyos, na mapagmahal ang Diyos? Kailan? Wala na yan ngayon. Kailan kayo huling nagbukas ng Bible? Lahat. Si mama, si papa, si ate, si kuya. O, dali na mga anak, mag-Bible ta. Nandyan pa ba yan sa bahay nyo? Baka wala na. Puro na lang cellphone, puro na lang gadget. Ang subo pa malamdungon, mga papa pa ang adik o email, ang uban, kay scatter pa. Mga nanay, gatungit. Sikrito lang. O di ay nga, digid maka-smile, inigsimba kay pildi sa tungit online. O di ay magduka, kay nabilar. Uy, mga igsoon, dili pa ulahin tanan, uy. Amen! Ayaw hulata nga mahimong kilir na imong anak. Anong ginagawa nung mga magulang nung dalawang 14 at 15 years old na namaril dun sa Tacloban? Uy, mga nanay o tatay, ayaw mo padala sa kabisihon. Daghang mamagpapa karon, wanay oras silang anak. Wagani mo oras usag-usa sa inyo pang anak. O nak, cellphone nak, o tablet nak, o iPad nak, o iPhone nak. Tanaway mong anak, marag robot. Pati batasan, marag robot. Dili pa man siguro ulahi ang tanaw. Amen! Fathers, ayaw sugot nga ang yawa mo puli sa imong responsibilidad. Parents, ayaw sugot. Huwag kang pumayag. Ipaglaban mo ang pamilya mo. Baka hindi mo alam, nasa bibig na ng leon ang pamilya mo ngayon. Walang ibang nakakaalam sa status ng mga anak mo kundi ikaw. Masaya pa ba ang anak mo? Nakasama kayo? Masaya pa ba sila? Ay, iwan ko lang. Uulitin ko, walang tunay na masayang tahanan kung walang tunay na pag-iibigan. Ang tunay na pag-iibigan nagsisimula sa mama at papa. Amen? Bago tayo magwakas, mga anak, makinig po. Ito na pinakahuli. Children, obey and honor your parents. Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Colossians chapter 3, verse number 20. Di ba? Hindi ko naranasan na alagaan ng nanay ko, tatay ko. Hindi ko naranasan paaralin ng nanay ko, tatay ko. Hindi ko naranasan yun. Hindi ko naranasan may sakit ako, alagaan ako ng nanay ko at tatay ko. Hindi ko naranasan na gawan ako ng bahay ng nanay ko, ng tatay ko para may matulugan, material. Hindi ko naranasan yun. Pero makinig po. Ngayon, ako nag-aalaga sa nanay at tatay ko. Kayong mga anak na nandito. Makinig. Kahit yung ano na lang yung 9 na buwan ka sa tiyan ng sinapupunan ng iyong ina, sapat na yun para i-honor mo sila eh. Sapat na yun para magpasakop ka sa kanila eh. May gani, wa mo gikumot-kumot sulod sa tiyan. Mura lang. Tapat magid ang ilong na kumutan na flat hinoon.
Pero imagine na, 9 months, gibantayan ka, ang uban sa inyo, 5 months. Kato palang daan. Usubi ka ron, ipanglabay lang mga bata sa basurahan. Suman, si Pastor Harley, gibaligya. Ako, 4 years old, lana, wala ko pamilya. Kamu mga anak na din, pwede nga ang inyong mamagpapa, dili kabaloon saon paglab. Kaya wapod sila kabalo, ana, way nagtudlo nila. Pero kamu mga anak, ang pasalamat mo, naamoy pastor nga nagtudlog pulong sa Ginoo. Naamoy simbahan nga nagtudlog pulong sa Ginoo. Unsa pa excuse nga di ka kabalo mulab si mong mamagpapa? Balikon ako. Ugma, basi kuyugon ako akong mamagpapa. Bago kasulay alagaan nila. Bago kasulay ang atimanon nila. Pero karon ako'y nag-atiman nila. Ako'y gahatag sila allowance every week. Bago kasulay pa, balunan lang eskwela. O kasulay pastor? Kasulay ka na, pastor? Ihaya ni mo, surety kay ka ba? Ako wagi ko kasulay, anak. Pero tungod kay anak ko, wala ko kung wala sila. Responsibilidad na ako, i-honor sila. Amen? Responsibilidad na ako, higugmaon sila. Kay bisag, ingon ato yung nahitabo, wala jug ko kung wala sila. Mga anak, nandyan pa kayo? Kailan nyo huling pinagpipray nanay at tatay nyo? Lord, i-bless nyo po si mama, i-bless nyo po si papa. Lord, parang hindi ko talaga nakitang nagmamahalan sila. Pero Lord, sana, maawa po kayo. Gusto kong makaranas ng ama at ina na nagmamahalan. Nanay at tatay na makikita ko na nagmamahalan. Husband and wife, maawa kayo sa mga anak nyo. Uhaw na uhaw sila makakita ng tunay na pagmamahal. Kaya tignan nyo, usong-usong ngayon ang teenage pregnancy. Alam nyo kung bakit? Hindi sila nakadama ng pag-ibig kay mama at papa eh. Doon na lang sa mga kanto-kanto maghanap ng pag-ibig. Ganun lang kasimple. Pero ang anak na puno ng pagmamahal sa bahay, hindi ako naniniwala na maghahanap pa yan sa barkada ng pag-ibig, pastor. Sa panahon ngayon, mas kailangan ng mga kabataan na pagmamahal niyong mag-asawa. Sapagat ang daming ino-offer ang diablo sa labas. Ang daming ino-offer ang diablo sa social media. Content for the faith of your family. Husband, love your wife. Amen? Iampo na permi imong asawa. Kanang tarong po ka ampo, dili lang ampo. Utang espiritu gawas sa akong asawa. Ayaw, anak. Lord, ampingi kanunay akong asawa. Sa po mga banahan mo, mura mo na inyong iampo. Ang asawa mo, balos pod. Yawa, hawa sa akong bana. Ay, nako. Alam nyo, kahit gaano ka kapangyarihan ang diablo, makinig, kung matibay ang pagmamahalan nyo, walang diablong mananaig sa inyo. Kaya nga sa ating closing, sana po, punta tayo sa Colossians. Iwan ko lang kung ano ay status ng bahay, pamamahay nyo ngayon, ng pamilya nyo. Kahipokrituhan at kaplastikan na mabait kayo sa simbahan, pero napaka-sama nyo sa tahanan. Mabait kayo sa simbahan pagdating sa bahay. Ay, nako, sigawan kayo ng sigawan. Colossians chapter 3, verse number 14. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Wow, amen? Sa Bisaya pa, og labaw sa tanan, ining mga butanga, isulob ang gugma, nga mao ang bugko sa pagkahingpit. Amen! Kumusta po ang relasyon nyo ngayon sa bahay? Uulitin ko. Alam ng Diyos at alam ng diablo ang sitwasyon nyo ngayon. Depende sa inyo kung sino pipiliin nyo. Kung ipaglalaban mo ang pamilya mo ngayon, mamahalin mo ang pamilya, ang diablo ay hindi mananalo sa inyo. At kayo ang tunay na pag-asa, hindi lang ng mga anak nyo, kundi pati sa mga apo nyo. Sana po ngayong gabi, sa susunod na taon, may mga anak na dalaga na magsabi, sana Lord, kung makapag-asawa ako, kagaya na ng tatay ko,
na lagi nang nagpipray, lagi nagbabasa ng Bible. Mahal na ang nanay ko. Sana mga binata din, next year, magkakaroon na sila ng pananaw. Sana Lord, pag naging husband ako, kagaya ng tatay ko. Parang wala pa rin. Kapatid, mga anak, makinig. Kanina sabi ko, kung sa husband and wife namatay sa lindol, what if mga magulang niyong namatay? Usa pa ka mo hilak-hilak, ma! Ay sakog biyay, ma! Katong buhi pa imong mama, silang atikihon sakit sa kasing-kasing, silang gataas ang BP. Kay konsumisyon sa imo, ha? Kung ngayong gabi, paninindigan mo at ipaglalaban mo ang pamilya mo, makinig po. Naniniwala po ako pag uwi nyo. Bawat isa, hihingi ng sorry. Mang, sorry. Pang, sorry. Dako kay kong pagkukulang. Tabangi ko karon. Sana po, ma-revive ang bawat pamilya sa pagmamahalan. Alam ko po, kung may revival magaganap sa pamilya, hindi na mahihirapan ang revival sa iglesia. Amen? Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Napakagandang maranasan ang naranasan ni Joshua. As for me and my house, we will serve the Lord.